Parang araw po, kung inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista, makinig naman po tayo sa veteranong abogado, Atty. Mel Santa Maria, former Dean, Paris University Institute of Law. Po, para matuto tayo, mag-aral po tayo, patungkol sa kasong plunder. Yan, maganda, matututo tayo. Ano bang parusa ka? Okay, that's good. Si Atty. Mel Santa Maria, dati pong Dean of Far Eastern University Institute of Law. Magandang hapon po, Atty. Mel. Magandang hapon sa inyo, Sandro, Willie, at sa inyong mga taga-panood, taga-pakinig. Mabuhay po kayong lahat. Magandang hapon po. Ayun na nga, Atty. Mel, dahil nga itong mga, talagang may plunder cases na naman, at parang hindi ito bago. At formal itong final ngayon ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. And Yes. sa pinakahuling balita ay non-bailable. Oo. Ang plunder talaga nakalagay sa batas. Ang parusa dyan, life imprisonment. Hindi lang reclusion perpetua, hindi lang 40 years, kundi life habang buhay ang pagkakulong dyan. At pangalawa, tama ang sabi mo, Willie, non-bailable yan, Non-bailable yan, mananatili yan sa kulungan habang dinidinig ang kaso. Kaya yan ang epekto ng plunder case. Kaya, Ano ba yan? Pwede ba nating sabihin deja vu? maaaring deja vu, tignan lang natin kung ano ang kahihinatnan, Kahihinatnan kasi nakikinig ako dun sa press conference ng ni Cook, yung spokesperson, sabi niya, dito daw sa pagkakataong ito, hindi daw sila dapat mag-fail, At ito na ang isang pagkakataon ng sambayan ng Pilipino para makakuha ng justisya. Mukha atang mas serious sila ngayon. Oh. Yeah. Si dating Senator Bong Revilla ay umaasa na nakakailang motion na sila para makapag-bail. Sa usapin ho ba ng bail, Atty. Mel, ano bang isinasaalang-alang diyan ng korte? In this case, yung sa Sandigan Bayan. Ngayon, ang lahat ng tao, lahat ng mga suspect, lahat ng mga akusado, may karapatang magpiyansa o mag-bail. Ibig sabihin ng bail, habang dinidinig ang kaso, pahihintulutan ka magkaroon ng liberty, provisional liberty, makakalaya ka. Ngayon, maliban ka lang sa mga kasong tinatawag nating capital offense, yung may kaparusahang reclusion perpetua, death, or life imprisonment. Ngayon, makakapag-bail ka naman kung ang ebidensya laban sa iyo ay mahina. As in, mahina. Kaya basta ang sabi ng korte, hindi ka namin papayagan ng bail, ang significance nun, malakas masyado ang kaso. So, kaya hindi ka bibigyan ng bail. So, ang batayan lamang ay, ang ebidensya ba ay mahina o malakas? Kung mahina, kahit na non-bailable, maaari kang pahintulutan mag-bail. Pero basta sinabi ng korte, denied, ibig sabihin nun, matindi ang ebidensya. Pwede bang makita dito yung word na recidivist? Paulit-ulit lang. Oo. Kasi ang recidivist. Ito kasi nakuha ko itong word na to sa pulis eh. Yun yung mga operation ng pulis. Sa pangkaraniwang layman's term, ang recidivist, tama ka, o paulit-ulit na gumagawa ng mga kaso. Pero sa technical, sa revised penal code lamang, basta sinabi natin revised penal code, may ilang mga krimen lang ang papasok sa recidivist. Yung mga nangnakaw, physical injury, yung mga nag-defame, yan. Yan lang ang kung paulit-ulit mong ginagawa yan. Ito kasi plunder ito. Nasa special law ito. Nasa special law ito. Hindi ito nasa revised penal code. Nasa plunder law natin. Kaya yung konsepto ng recidivist, technically, hindi yan via
pangkaraniwang kamatayan sa recidivism na paulit-ulit, papasok talaga. Pero Kaya ako kasi namin na itanong yan, kung pwedeng ihalitulad yan doon sa mga paulit-ulit na di ko ba, panahon ng tatay niya, pagkatapos nung EDSA 2, di ba? Nakasama siya sa plunder din ni dating Pangulong Erap Estrada. Tapos ikalawa yung kay Napoles na plunder din. Pangatlo na ito, hindi ba ito pwedeng makita ng korte na teka muna, ba't nagpapaulit-ulit ka, nakakalaya ka na nga eh. pwede, alam mo, basta't ebidensya, kung pinapakita mong motibo, ang pattern ng paulit-ulit, mahalaga rin at para makapagbigay ng context doon sa kaso, no? Na ito ay isang tao na hindi pangkaraniwang, let's say, quote-unquote, allegedly mangnanakaw, kung hindi parati niyang ginagawa ito, may knowledge, may intent, at saka merong layunin, no? Pero, syempre, na-absuelto siya dun sa mga iyon, pwede rin sabihin ng kabila, absuelto naman siya doon, so that therefore the presumption of innocence will still prevail, mag-uumpisa ulit sa, sa paglilitis at paghuhusga at lalatag ng ebidensya patungkol sa bagong kaso nito. Yan ang mangyayari dyan. Yan ang magiging alibay dahil nga sa nakalaya siya. Ang pinaka-importante dito ang epekto ng plunder sa kanyang pagiging senador, sa regular legislative mean at saka sa impeachment proceedings. Kasi basta ikaw ay legally na-jail o na-incarcerate, ang sabi ng Korte Suprema, hindi ka makakaboto, hindi ka makapagpa-participate sa debate, hindi ka haya o mungkahin ng kung ano-ano man. Pwede kang sumula, pwede kang maghain ng ilang mga rekomendasyon, pero sa debate, sa botohan, sa actual participation, bawal ka. Kasi nagkaroon na tayo ng mga iba't ibang mga kaso, yung kay Halos-Hos, kay Trillanes, at saka kay Senator De Lima, no? Consistent ang Korte Suprema doon. Hindi pa pwede. Sapagkat walang special treatment ang isang lingkod bayan na di umaring gumawa ng krimen kung kumpara mo sa ordinaryong tao. Equal na tayo. So, hindi nagiging excuse sa justice system yan. So, kung may sinabi ng Korte Suprema, kung pwede ba bang gawin nila i-push ito ng Senado? Oo, yeah. Hindi ba pwede? Kasi ang sabi nga ng ating saligang batas mismo na ang mga desisyon ng Korte Suprema ay nagiging part of the law of the land. Sumasalap para opren sa ating mga official na mga alituntunin. Dapat sundin natin yan. No? Hindi pwedeng hindi susundin yan ng Senado. Dapat alam na alam nila yan. Kaya nga, from Trillanes, from Halos-Hos to Trillanes to De Lima, consistent yan. At alam mo naman, sinunod naman ng mga senador natin noon. Pero ngayon, ewan ko kung ano ang templada ng mga senador ngayon. No? So, titignan natin, pero dapat sundin nila. Dapat sundin nila. At Attorney Mel, dito nga papasok yung sinasabi ni Senator Tito Soto na mapipilitan sila dumulog sa Korte Suprema kung ipipilit sa Lunes itong ang pagpasa nung amendment sa rules nila. So, alam mo, yung online na yan, talagang, halang yan sa ating saligang batas. Talagang unconstitutional yan. Kaya nga yung mga mungkahi noon, hindi nila tupad sa Senate nung gusto nilang bigyan si De Lima noon ng privilege na online, hindi rin pumasa yun. Kasi sa totoo lang, kung titignan mo, hindi unconstitutional. Bakit unconstitutional? Sapagkat kung titignan natin ang pagbabalangkas o architecture ng ating konstitusyon patungkol sa Senate at Congress, itong mga nakalagay ng mga kataga, you shall convene. There will be sessions. Dapat may quorum. Ang isang absent member pwedeng parusahan. Magkakaroon ng adjournment. So, dyan lang sa mga katagang yan, nakikita na natin ang diwa ng Constitution. There must be it is inherently physical in meaning. Hindi pa pwedeng mag-penalize ka ng absent member. Naka-zoom, hindi pa pwede yun. Dapat physical present. At isa pa, tandaan natin
ng ating konstitusyon ay ang pag-uunawa sa ating konstitusyon ng mga katagado doon ay pag-uunawa na hindi ng abogado, kundi pag-uunawa ng mga pangkaraniwang tao, sapagkat ang mga pangkaraniwang tao ang nag-approve ng ating konstitusyon. So therefore, it should be applied according to their understanding. Noong February 1987 na-approve yung constitution natin, wala pang Zoom yan, wala pang online yan, wala pang virtual reality. Hindi naisip iyan ng ating framers ng ating constitution. So therefore, hindi dapat tayo lumayo sapagkat iyan ang diwa ng ating konstitusyon. Face to face dyan sa session na yan. So ito yung obviously kinatatakot ng Yes. ng mayorya. Dahil gaya nga nung sabi ni Senator Erwin Tulfo na sa mga darating na araw, posibleng malagas yung miyembro ng mayorya dahil dalawa sa nakilala niya ang posibleng makulong. Isa na nga itong si Senator Jinggoy dahil sa unang-una hindi siya pinayagang makapag-bail doon sa katatapos na desisyon ng At kung ruling ng hindi isang pa rin tiyan. maamyendatahan itong rule sa Senado, dahil kung wala si Senator Bato, dahil nga bakit siya a-attend kung posibleng arestuhin siya. At meron pang isa pa na senador na sinasabing in 2 weeks makakasuhan din. Di kulang na lang, So, na lang sila. So obviously, ang basa mo dyan, Atty. Mel, may motibo ang mayorya. May motibo talaga yan. May motibo talaga yan. Sapagkat nga yan ay for political convenience lang. Oo. For political convenience lang. Alam mo, Willie Sando, tignan yung power struggle ngayon. Sa Kongreso, sa Senado, makakapagpasa ka ng resolusyon, batas, mungkahi, kung makukuha mo ang majority. 13, 11 ngayon. Wala na si Bato, di 12, 11. 12, hindi majority yon. Kaya ang tunay na power ngayon, Willie at saka Sandro, ang tunay na power ngayon ay nasa minority. Sapagkat hanggat hindi gagalaw yung 11 na yon at nawawala sa kanila si Bato, hindi makakakuha ng majority para mag-pass ng anumang resolusyon. Diba? Kasi dapat majority 12 lang sila. Lalo na kung malaga sila. Tatanggalin mo si Senator Estrada dyan, tabla na, wala na talaga, standstill. Kaya, ang majority, dapat marunong rin sila. Dapat nag-uusap na sila ngayon. Kasi may quorum naman makakapagpapasa sila Pero kung mahigpit yung kanyang linya sa gitna, wala talaga. Standstill ang ating Senate. Walang magagawa yan kahit kailan. Kaya dapat merong mga usapan dyan. Alam mo, sa pagkakataon ito, dapat ang Senate President, si Alan Peter Cayetano, nagbabago na ang kanyang nagtatransform na siya sa kanyang function. Kasi ang Senate President dapat magiging mediator sa mga tensyon na ganyan. Normally, ang ginagawa dyan, Willie, Sandro, basta't natadama na nila na magkakaroon ng tensyon, ang sasabihin ng Senate President, let's go to executive session. Diyan sa executive session, parang informal caucus, nag-ahagal na sila. Ano ba problema? So, hindi nakikita rin ng mga tao yung nakakahiyang bituaan. Pero kasi nangyayari dito, sampuk sapukan wala talagang tumitinang dapat mag-executive session sila. Pwede ba nating sabihin na imbes na gawin nung Senate President yung binabanggit nyo nga dapat siya nasa gitna, siya pa yung nagiging promotor ng gulo? That's the problem, Willie. Yung persona ni Senator Cayetano, persona na parang natitignan mo lang, nakaka-polarize na, di ba? Nakaka-polarize na immediately Kaya baka meron ng halaga at value. Yung minumungkahing si Sherwin Gatchalian na maging Senate President. Kasi parang, naman siya, acceptable siya sa dalawang panig. Mukhang malumanay na ang kanyang mukha. Isang tingin mo pa lang sa kanya, parang wala naman siyang init. So, ibig sabihin, baka ito na talaga ang pagkakataon na magkaroon ng isang nasa gitna na mediator. I don't want to diminish the value of Senator Peter Cayetano. Kaya lang, the reality is, banggaan habang nahandyan siya parating banggaan ng banggaan. Wala talaga silang mapapasa dyan.
Diba? Yun Kasi na nga. hindi sila makaka-attain ng 13 Yun na nga. votes for any resolution. Yun po ang masaklap doon. Kasi aanuhin pa natin ng isang Senado kung wala naman pala silang maipasa dahil nga manipis yung minorya at mayorya. Natumbok mo, Sandro. Natumbok mo, Sandro. Kaya it's just a power struggle. It's just a power struggle to. Hindi na inaalala ang kapakanan ng taong bayan, di ba? Hindi na inaalala, parating banggaan na lang ng banggaan. Pero kung inaalala nila ang mga taong bayan, nag-huddle sila, nagpo-focus sila, nag-i-informal caucus. Kaya nakikita natin yung mga photographs noon, di ba? Sila Senator Salonga, Tolentino, Pelaez, di ba? Nasa isang lugar, nag-uusap, nagtetensyon na. Di ba? Para mag-usap sila ng malumanay kung anong pwedeng gawin, o gusto nyo bang i-commit ito, sige, ligay natin, huwag lang tayo papakita tayo mag-aaway. Pero ang nakikita natin, kahiya-hiya tuwing nanonood na lang tayo ng Senado, parang gusto na natin patay ng telebisyon. Di ba? Parang, eto na naman, parang wala talagang improvement, no? Attorney Mel, last point na lang sa akin, very short. Yung mga binabanggit mo mga numero, be it sa majority or sa minority, ano yan, regardless kung anong klase ng resolution na pinag-uusapan, including the impeachment. Maganda naman tanong yan. Normal, dapat majority. Pero yung adjournment lang, yung ganyan, okay, pwede nang pinag-uusapan yan. Pero halimbawa, yung kamukha ng impeachment, 2/3 yun. Yung pag-approve ng tratado, 2/3 yun. Halimbawa, nag-veto ang presidente. Gustong i-counter-veto ng Senado, 2/3 yun. O, di mas lalong malala, hindi na ma-attain yun. So, it's either majority or 2/3, o kung mas mababa, ito lang yung mga minute resolution na mag-adjourn tayo, things like that, kung sino lang ang present dito. Pero yung mga mahalaga, dapat at least majority. Ay, nako. Siyempre, yung sweldo nito galing din naman sa mga taxes na binabayaran natin. Maraming salamat po, Attorney Mel. Attorney Mel, thank you po. Maraming salamat. So, napakaliwanag ng paliwanag ni Atty. Mel sa batas about lander. Yung tungkol kay Jingo. Yung nga naman, bakit nga kaya 3 beses na nakakalaya pa yung sa tatay niya, yung sa Napoles, ngayon dito na. Ano kaya mga rason, masyadong, bakit siya naging blunder kung may na naman ang ebidensya? Dapat pag blunder, mabigat. Yun nga, sabi niya, blunder is 40 years imprisonment. Medyo hindi rin natin ang mga nagpapatupad ng batas, Sa totoo lang po, minsan ang sinasabi nga non-bailable pero nagiging bailable. Depende siya sa mga ebidensya. Sige, at least natuto tayo kay Atty. Mel ng isang matandang abogado na po yun. Sige po, ito yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Lagi po kayo magdasal sa Diyos. Inyo po ang awa ng Panginoon na nawatulungan niyo yung bansa natin. Lalo na sa kinakaharap natin ng Super El Nino. Grabe ang init kanina, di ba? Kahit nasa loob ka ng bahay, nadadama yung init. Hindi kagaya ng dati na kagaya ng isang binibilang kong pagkain ng aso, sabi niya. Yung second floor namin, mataas, pwede kang tumayo. Pero doon sa ibaba, yung tindahan niya, wala siyang damit, nagtitinda siya. Hindi sabihin, nararamdaman din daw nila yung init sa baba. So, ako ang punto ko dyan, pag ang bahay mo mataas, siyempre sapo sa init. Pero kung bahay mo mababa, maaaring na natatakpan ng mga hindi siya masyadong mahinta, Sige po, basta ingin po natin sa awa ng Panginoon. Nawa na itong Super El Nino na paparating hanggang next year pa po ito, first quarter ng 2027.
Ang Super El Nino pala, umuulan muna siya. Kagaya ngayon, may bagyo ng Doming. Babalat sa tubig. Pagkatapos pala, patutuyin niya hanggang sa next year na. Ganyan po pala yung Super El Nino na hindi normal, abnormal dahil sa nagyayari. Sige po, ito ang inyong kaibigan ni Jesus Brother Manny Bautista. Lagi po tayong manalangin. God bless us all po. Sa po ko senior citizen, 64, stroke nose, pitong 6 na taon. Tsaka stroke, PWD, tuhod ko may tama. Kaya 6 years na po. Sige po, God bless us all po. Bye-bye.